Mahigit 70 taon mula nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Tila nakalimutan na ng panahon ang ilang mga Pilipino na sumabak sa digmaan para mapagtagumpayan ang kalayaan ng ating bansa. Kaya naman patuloy ang pagtulong ng isang non-governmental organization sa mga veterano ng digmaan. May report si Marita Muahe. Ipinagdiwang natin kamakailan ang National Heroes Day, isang pag-alala sa mga bayani natin na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. Pero kinakailangan bang mamatay para ituring na bayani? May mga veterano tayo na isinuong din ang kanilang buhay noong panahon ng giyera para makuha ang kalayaan. Maaring hindi sila ang nanguna sa himagsikan o maliliit na papel lamang ang ginampanan ng mga panahong iyon. Pero naging instrumento pa rin sila para makamit natin ang tagumpay at maitaboy ang mga banyagang nagtangkang sumakop sa ating bayan. Ang mga veteranong ito ay naging bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig o World War II at karamihan sa kanila ay sumuong sa panganib at naging runner, courier at guerrilla sa murang edad na 12 hanggang 18 taong gulang. Takot man ay hinarap nila ang mga Hapon, magawa lamang ang iniatas na tungkulin sa kanila. Subalit nakakalungkot isipin na ang mga war veterans na ito ay tila ba hindi na gaanong napapansin sa ngayon. Mabuti na lamang at may ilang mga non-government agencies katulad ng Filipino War Veterans Foundation Incorporated o ito ang tinatawag na PhilVets. Walang sawa silang tumutulong sa mga war veterans sa pamamagitan ng isang regular na medical at dental mission, hindi lamang sa kanila pati na rin sa kani-kanilang mga pamilya. Nagbibigay din ang PhilVets ng mga libreng gamot. Sa kanilang medical mission na ginawa sa Camp Vicente Lima kamakailan sa Laguna, 8 wheelchair ang ipinagkaloob nila sa mga veteranong nahihirapan ng maglakad. Malaking tulong para sa kanila na halos sa gamot lamang napupunta ang pensyong nakukuha buwan-buwan. Humigit kumulang sa 5,000 piso kada buwan ang tinatanggap na pensyon ng isang veterano at panawagan ng mga ito, sana naman daw ay madagdagan ang kanilang pensyon. Para sa PTV News, Marita Muahe. Mga natatanging individual mula sa iba't ibang sektor na nagpakita ng dedikasyon na maglingkod sa bayan, pinarangalan ng isang pribadong foundation. Kung sino-sino ang mga ito, alamin natin sa report ni Marita Muahe. 30 outstanding Filipinos ang kinilala kamakailan ng Metro Bank Foundation para sa taong ito. May 3 kategorya ang pagkilalang ito, ang Search for Outstanding Teachers o SOT, Outstanding Philippine Soldiers o TOPS at ang pinakamagagaling na alagad ng batas sa bansa o Country's Outstanding Police Officers in Service o COPS. Ang bawat kategorya ay may 10 awardees. Dumaan sa masusing selection process ang mga nominees bago sila napili. Ang panel of judges ay binubuo ng mga kagalang-galang na mga personalidad sa bansa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Pinili ang mga awardees sa merito ng kanilang commitment to excellence, dedikasyon at hindi matutumbas ang pagnanasa na maglingkod sa bayan maging sa pinakamahirap na kalagayan. Kabilang sa mga pinarangalan bilang outstanding teachers sina Winona Diola ng Muntinlupa City at Rojaline Cancino ng Lingayen, Pangasinan. Outstanding Philippine Soldiers awardees na sina Lieutenant Colonel Eli Glenn Villaflor at Technical Sergeant Danilo Ramos. Outstanding Police Officers in Service naman sina Police Chief Inspector Ryan Manungdo at Police Superintendent Jemuel Siason. Ang mga nanalo ay tumanggap ng 500,000 pesos cash award at trophy. Panauhing pandangal naman ng gabing iyon si Vice President Leni Robredo. Para sa PTV News, ako si Marita Muahe. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.